At sa ating pumabalitang pambansa muna, lalo hong lumakas ang bagyong Enteng habang binabaybay ang Hilagang Luzon at ngayon nga po'y naandun na sa West Philippine Sea. Dahil nga po sa masamang panahon ay signal number 2 ngayon sa Ilocos Norte, hilagang bahagi po ng Ilocos Sur, Apayao, Abra, Kalinga, kanlurang bahagi ng mainland Cagayan, pati po sa Babuyan Islands. Signal number 1 naman sa nalalabing bahagi po ng Ilocos Sur, hilagang bahagi po ng La Union, Mountain Province, Ifugao, hilagang bahagi ng Benguet, Batanes, mga nalalabing bahagi po ng mainland Cagayan at Babuyan Islands, Isabela at hilagang bahagi po ng Nueva Vizcaya at Quirino Province. Huling namataan ang mata ng bagyong Enteng sa Paway, Ilocos Norte. Ito'y may dala ng lakas ng hangin na 75 km per hour at bugsong aabot sa 125 km per hour. Ito'y kumikilos pa hilagang kanluran sa bilis na 25 km per hour. Suspendido naman ang klase sa ilang lugar sa bansa dahil pa rin sa patuloy na paghagupit ng bagyong Enteng. Walang pasok sa lahat ng antas sa mga pribado at pampublikong paaralan sa Abra, Apayao, Aurora, Batangas, Camarines Sur, Cavite, Ilocos Norte at Ilocos Sur. Gayon din sa Laguna, La Union, Metro Manila, Nueva Ecija, Nueva Vizcaya, Pangasinan, Quezon, Quirino at Rizal. Wala ring pasok sa Angeles City, Apari, Cagayan, Bontoc, Mountain Province, Calanasan, Apayao, Dagupan City, Mamburao, Occidental Mindoro, Santa Cruz, Occidental Mindoro at Santiago Isabela. Sa Bulacan, walang pasok sa mga bayan ng Angat, Balagtas, Baliwag, Bocaue, Bulacan, Bustos, Kalumpit, Giginto, Hagonoy, Malolos, Marilao, Maykawayan, Norzagaray, Obando, San Miguel at maging sa Santa Maria, Bulacan. Habang sa Tarlac, suspendido rin ang klase sa mga bayan ng Anao, Bamban, Kamiling, Capas, Concepcion, Herona, La Paz, Mayantok, Moncada, Paniki, Ramos, San Clemente, San Jose, San Manuel, Tarlac City at sa Victoria, Tarlac. Sa Zambales, wala ring pasok sa mga bayan ng Botolan, Candelaria, Castillejos, Iba, Olongapo, Palawig, San Antonio, San Felipe, San Marcelino at sa Subic. Elementary at high school level lamang ang wala namang pasok sa Baguio, Benguet, Pamplona, Cagayan, Pura, Tarlac, Santa Ignacia, Tarlac at sa Tumawini, Isabela. Samantala po sa pinakahuling balita nga po umabot na sa 13 ang kumpirmadong patay ng dahil po sa bagyong Enteng at Habagat. At ayon nga po sa NDRRMC, bukod sa mga namatay ay hindi bababa sa 10 ang sugatan at may mga nawawala pa rin po ngayon, sabi nga po ng Antipolo CDRRMO. Bunsod po yan lahat din sa mga landslide maging sa gitnang Kabisayaan na itala sa Barangay Punta Princesa at Barangay San Jose, Cebu City ang 2 patay. Biniberipika po ng NDRRMC ang report na meron pong 3 umanong namatay sa Bicol Region at 8 naman sa Calabar Zone at maging sa Antipolo po sinasabing 6 ang kumpirmadong patay. Pumalag naman ang Pag-asa sa pahayag ni Albay 2nd District Congressman Joey Salceda sa kinulang daw na mga paalala ang State Weather Bureau bago ang pananalasa ng bagyong Enteng. Ayon sa Pag-asa, pinaiiral pa rin nila ang PAR plus 5 rule kung saan agad silang naglalabas ng advisory kapag may mga namumuong bagyo sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Sa isang Facebook post, sinabi ni Salceda na hindi daw naabisuhan ang mga lokal na pamahalaan. Kinwestiyon din niya kung anong nangyari sa PAR plus 5 rule. Pero ayon sa Pag-asa, mas pinalawig pa nga nila ito sa 10 hanggang 15 degrees. Ito po yung binabanggit po ng mga babala na mas maraming lugar if you notice ngayon, di ba, sa ating mga binabasa sa mga bulletin, ang dami na mga lugar. Yun po yung bahagi nitong ginagawa ng Pag-asa. Bottom line dito kasi, meron tayong NDRRMC at Office of Civil Defense. So sa paglalabas po ng bulletin ng Pag-asa, doon pa lang klaro na sino ba ang tatawag sa bawat LGU? Hindi pa. Sino ba ang tatawag sa lahat po ng mga gobernador, sa lahat ng mga mayors para maghanda po? Kasi nga dito, may nakalagay na dito kung anong kategorya nung ibabagsak na rainfall sa mga bulletin. So siguro po dito, mag-usap-usap kayo. Total namang gobyerno kayo pare-pareho Hindi po ba? Sa bandang dulo po, sisihan na naman po tayo dito nung palang Karina, di ba, yun din pong ating issue. Remember, kaya tayo tumawag din sa Pag-asa DOST para magpaliwanag. Ito nangyari naman po ito. Ano ba gusto ninyo? Di ho ba na isa-isahin itong lahat ng gobernador at mayor
meron na silang kopya nito. Basahin nyo kasi yung report din na nilalabas. Exactly. Hindi po ba? Opo, pati NDR, RMC at OCD, kayo magkalabitan po kayo para walang sisihan. Ginagalit nyo si Nanay Christie. Morning, Mas Nay. pinaigting po naman ng militar ang pagpapatrolya po sa Escoda Shoal. Pagpapakita yan ng suporta nga po sa Philippine Coast Guard vessel na BRP Teresa Magbanua na kamakailan po lamang ay binangga pa ulit-ulit ng mga barko ng China. Ayon po sa Philippine Navy, lumalakas po ang presensya ng Beijing sa lugar na sakop po ng ating exclusive economic zone. Niliwanag po naman ng Navy na hindi sila magpapadala ng dagdag na mga assets sa naturang lugar. Ted Filon at DJ Chacha. Ngayon, nasa Radyo 5, 92.3 News FM. Monday to Friday, 6 to 10 a.m.